Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sir Reynolds Vlog PH. Dito natin papanoorin ang iba't ibang klase ng video, mula sa mga nakakatakot, tungkol sa mga hayop, at kung ano-ano pang mga kakaibang bagay. Kasabay niyo akong manunood at makikinig ng tahimik, at ibabahagi ko lang ang aking simpleng reaksyon pagkatapos o sa mga bahaging talagang kapansin-pansin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kayong updated sa mga susunod nating papanoorin. At syempre, huwag ding kalimutang suportahan, i-like, at i-subscribe din ang orihinal na may-ari ng video na ating mapapanood ngayon, malaking bagay po iyon para sa kanila. Sige na, tara na at simulan na natin. Ang bidyong ito ay mula kay TikTok user, Netisova, at kuha naman ito isang araw habang sila ay nagkakasiyahan sa loob ng kanilang bahay, habang naglalaro ang kanyang anak. Pero ang masayang video sana na ito ay naging nakapangingilabot, matapos na may record ang camera, nakakaiba. Mula sa bidyong ito, habang abala sila sa pakikipaglaro sa bata, ay nakunan ng kamera mula sa bahaging ito ang tila isa pang babae na nakatayo lang at nakatitig sa kanila. Bagamat may mga nagsasabi na posibleng isa lang itong tao at gawa-gawa lamang ang bidyong ito, ay nanindigan ng uploader ng video na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. At magpasa hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag kung sino at ano ang babaeng nakunan nila nung araw na ito. Pero posible nga kaya na isa itong multo. Kayo na ang bahalang humusga. 50-50 guys para sa akin. Ang bidyong ito ay itinagsatin ng isa sa ating mga viewers na si Bon Jovi, at mula naman ito kay Facebook user Bianca Mallorca, na kilala sa kanyang mga nakakatakot at nakakagulat na content. At nito ngang nakaraan ay nagbahagi siya ng isang video kung saan ay tila may nakisali sa kanya na hindi niya inaasahan. Mula sa bidyong ito, habang si Bianca ay sumasayaw, ay napansin ng ilan sa kanyang mga viewers ang isang imahe na animoy ulo ng isang tao na tila ba sumilip kay Bianca at agad ding nagtago. Base sa caption ng video na ito ni Bianca, ay tila hindi rin siya sigurado kung ano ito. Pero posible nga kaya na isa itong tunay na multo. Bakit kaya guys, Isa lang din ito sa kanyang mga horror yung skits. mga multo mahilig sumilip. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. May isang TikTok user na nagngangalang Tati Lopez ang nagbahagi ng ilang kakaibang video sa kanyang TikTok account na kuha sa kanilang tahanan na di umano'y ginagambala ng isang multo o entity. At narito nga ang ilan sa mga video na magpapatunay di umano sa mga kababalaghan sa loob ng kanilang tahanan. Naayos ako mo talaga. Man, nani. Bisa kinari magpuan na tatsa. Ay. Udah. Itu bukan kira.
Kumakatok. Pero boludo, no. No, no vaya. Grabe No, guys, no, no. agresibo. Luciano, no va. Kung multo man yan. No, ¿qué haces? No. Sa unang video habang nag-iisa si Tati, ay nagawa niyang mai-record ang mga pagkalampag sa loob ng kanilang closet na nung sinubukan naman niyang buksan ay wala namang kahit na ano na nasa loob. At sa ikalawang video naman, habang kasama niya ang kanyang nobyo, ay narinig nila ang boses at pagkatok ng tila isa pang lalaki na nasa labas ng kanilang kwarto. Sinubukan itong buksan ng kanyang nobyo pero wala namang tao na naroon. Pero sa susunod na video na inyong makikita, ay tila nagawa na nilang makunan ang kung anumang gumagambala sa kanilang tahanan. Makikita mula sa videong ito ang tila isang anino na may hugis na parang isang tao na nakatayo sa gilid ng kama ni Tati at lumayo nang gumalaw ito sa kanyang higaan. Kakatakot yan. Kung pagising mo, ganyan ang bubungat sa'yo. Naniniwala si Tati na posibleng ito na nga ang multo o entity na nagpaparamdam at gumagambala sa kanilang tahanan. At isang gabi habang sila ay pauwi sa kanilang tahanan, ay muli silang may nakunan na kakaiba mula sa bintana ng kanilang bahay. Llegamos a la sesión y en la pieza la tele estaba apagada, está las luces prendidas, no sé si alcanzan a ver esa silueta, sombra, no sé qué carajo es, pero hay alguien parado en la pieza y estamos literalmente nosotros dos acá. Estamos los dos acá, no hay chance de que alguien esté en la pieza, porque no hay nadie en la casa. No me parece casualidad que lo esté haciendo después de salir de la sesión. Igual la chica me dijo que esto podía pasar. Miren, para que vean que de verdad no hay nadie, subimos lo más rápido que pudimos y no hay nadie en la casa. No, encima miren, el control está en la cama. No, qué bronca. Y ni siquiera lo puedo pagar. Habang nasa labas ang dalawa ay napansin nila sa bintanang ito na nakabukas ang ilaw ng kanilang kwarto. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa kanila ay ang itim na figurang ito na animoy isang tao na nakamasid sa kanila mula sa bintana ng kanilang bahay. Nagtungo ang dalawa para i-check kung posibleng may tao nga ba na nakapasok sa kanilang tahanan habang sila ay wala. Pero wala naman silang nakitang kahit na sino na naroon sa loob. Pero totoo nga kaya ang mga nakunan nila sa mga bidyong ito? Haunted nga kaya ang kanilang tahanan? Kayo, ano sa tingin nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Guys, subscribe po kayo kay Sir Grips. Solid po yung mga contents, videos niya. Subscribe po kayo. iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang mga bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Taong Multo at mula naman ito kay Facebook user, Puppeter, na kalimitang gumagawa ng mga content tungkol sa kanyang treehouse. Pero nitong nakaraan ay nagbahagi siya ng ilang kakaibang videos kung saan ay tila ba nagkaroon siya ng kakaibang bisita sa kanyang treehouse. Sunod ko naman kinuha dito ay kawayan. Ito kasi yung magsisilbing lutuan ko ng dala kong itlog. Hindi na Parang napanood ko na yan sa Facebook ah.
hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin yun, par, dahil gusto ko na talagang makapagluto sa mga oras na to. Sa totoo lang, wala naman ako napapansin nung nagsisindi ako dito. Pero nung ini-edit ko na tong video na to, bigla akong kinabahan dahil sa misteryosong kulay puti na to dito sa ibaba ng treehouse. At habang lumalalim ang gabi, par, pabigat ng pabigat ang nararamdaman kong presensya sa misteryosong puno na to. Sino yun? Bukod sa mga naririnig ko mga tunog kanina, ay harap-harapan na rin nagpapakita sa akin pa. Kaya imbis na mag-stay ako dito, ay uunahin ko muna ang kaligtasan. Nagumpisa siyang makaramdam ng kakaiba na sinundan ng mga kakaibang tunog mula sa kanyang paligid. Pero ang mas nagpakilabot sa kanyang mga viewers ay nang makunan niya mula sa bahaging ito ang tila isang babae na may puting kasuotan na para bang unti-unting lumalapit sa kanya. Matapos nito sa kanyang pagbalik sa treehouse, ay nagsama na siya ng isa sa kanyang mga kaibigan para magpalipas ng gabi dito. Pero tila hindi pa rin natatapos ang mga kababalaghan. So ayun, para sa wakas, andito na kami ngayon sa house. Dala ko na yung aming pinangilaw sa dagat. Bali dito namin yan lulutuin sa itaas. At ito yung hindi namin inaasahang bubungan sa amin dito sa house pagdating namin. Kaya tama-tama lang ang desisyon ko na magdala na ng mga tangon. Habang sila ay nasa ibaba at papalapit sa treehouse ay napansin niya ang tila isang tao na may puting kasuotan na gumalaw sa loob ng treehouse. Gusto atang tumira ng white lady sa treehouse niya. Bagamat may ilang naniniwala na posibleng isang multo ang nakunan sa mga bidyong ito, ay may mga nagsasabi rin na posibleng gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Pero kayo, ano sa tingin niyo ang isang ito? Ang ghost hunter na si Franco, na may-ari ng YouTube channel na Franco TV, ay sinubukang magtungo sa isang abandonadong school sa Peru na pinaniniwalaang Yan, haunted. school. Ayon kay Franco ay puno ito ng mga pagpaparamdam, kung kaya naman paulit-ulit niya itong binabalikan para mangalap ng mas marami pang patunay na ang school na ito ay totoong haunted at sa umpisa pa nga lang ng kanyang investigasyon. Everything looks kind of empty, Kahit which is a good hindi sign. abandonado guys, hatad din. Here goes nothing. Mas lalo kapag abandonado. May mga kumakaluskos. Alright, as I was walking towards the door, I just heard glass. Come on, man. I heard something else. Sorry for the truck sounds. But I am actively hearing stuff. Tapang niya. Wala siyang kasama. I think I heard something though. Alright, let's start with the room to the left. I'm being extra quiet this time because I just heard it sound like glass break, and that doesn't happen by itself. May umuugol. Listen.
Parang may umiiyak ah. I just heard somebody. Parang umiiyak, parang kumakanta rin. Ewan. Please don't be in the school. Please don't be in the school. Yun. That's in the school. The banging 100% is coming from inside the school. I'm trying to see if I can hear where it's coming from. It stopped. It's not near me though. See what I can see. I see a bit of a small light over there. I don't know if that's a light. Hold on, let me see something here. Hello? Hola? Oh shit. There's somebody over there. 100% there's somebody over there. Nasa labas pa lang ng abandonadong school si Franco, ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga ingay na nagmumula sa loob at paligid ng gusali. At sa kanyang pagpasok sa loob nito, ay nakarinig naman siya ng boses ng animoy isang bata na umiiyak. At matapos nito ay napansin ni Franco sa bahaging ito, malapit sa exit ng gusali, ang isang itim na figura na gumalaw at naglakad papalayo. Naglakas loob naman si Franco na sundan at kumpirmahin kung ano ang kanyang nakita. Pero hindi na niya ito muli pang nakita. At bagamat hinala niya na posibleng may ibang tao na naroon, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-iimbestiga. I got nervous. Siyempre talaga ninervyusin ka. Lalo't mag-isa ka lang dyan. Ay, Just shit, heard shit. something move up there. That was right over there. Listen. Yun. Parang bata. What the hell was that? Hello? Hantad nga dyan. Ang daming paramdam. Oh my god. I Hello? don't like this spirit box, I'm not gonna lie. It keeps scaring the hell out of me. I keep forgetting it's on, even though I just turned it on. If there's somebody up there, can you tell me your name? Can you give me a sign that you're here?
Ito. I just heard something behind me. Or the spirit box just said, all right? Because Democrats. Because Democrats. Pero may bata. Boses ng bata. I just heard something. It said, all right, and I just got a response, but that was behind me. Sorry that I'm going this way. I just got goosebumps because of what I just heard. And I would like some fresh air. Dami activities. Habang patuloy na nag-iimbestiga si Franco, ay patuloy din naman siyang nakakarinig ng mga ingay at mga boses ng animoy isang bata na nasa loob ng abandonadong school. Pero hindi naman niya mahanap kung saan nagmumula ang mga boses at mga tunog na ito. Hanggang sa patayin na ni Franco ang kanyang night vision camera. I just got 2 spikes right when I walked through this door. I'm still getting another spike. What's going off? Yan. Boys ba na talaga? What did I just hear? I just heard a voice. Dami. Nino, there is something inside this room right now. Dami naririnig na boses. Here, hold on. I'm gonna hold it. I don't have any hands. Hello? I heard you. Can you talk again? So I could understand what you were saying? Talaga kinausap pa. Can you tell me your Lakas ng name? loob ah. Or where you come from? I just saw something dark move across the hallway. Right in front of me. Hello? Can I come in? I literally just seen something walk from right to left that way. My camera's a little bit blurry now. There it is. Muling narinig ni Franco ang malinaw na boses ng isang bata at makalipas ang ilang minutong paghahanap niya dito, ay nakita niya mula sa itaas ng hagdanan na ito ang pagdaan ng isang itim na figura o anino na animoy isang bata. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong school na ito sa Peru. Mga multo nga kaya ang nagpakita kay Franco ng gabing ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di umano ito kay YouTube user Johans ML.
At kuha ang bidyong ito 13 taon na ang nakalilipas sa tagal na. security camera ng isang mall sa Costa Rica. Nang isang araw na may makunan itong kakaiba na nagbigay ng matinding kilabot sa kanila. Gerardo, fíjate detrás tuyo. Correcto, aquí salió algo raro. Mae, y véngate mejor. Todavía. Mula sa security camera footage na ito, ay makikita na habang naglalakad ang isang lalaki sa garahe ng nasabing mall, ay bigla na lang lumitaw ang isang itim na figura o imahe na may hugis na parang isang tao na sumusunod sa lalaki. Base sa mga comments sa bidyong ito ay marami ang naniniwala na posibleng isang tunay na multo ang nakunan sa bidyong ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Merichel Benedicto. At kuha naman ito ng isang lalaki dito sa atin sa Pilipinas na kung saan habang ibinibidyo niya ang isang cute na bata ay may nakunan di umanong kakaiba ang kanyang camera. Gahapon nagato dito, wala pa dito mga balot ba kay alas 4 pa lang. Alas 5 pa na mag-display ang balot. Ikaw na lang kay murag balot mo kayo mga. Mula sa maikling bidyong ito ay makikita na habang abalang may hawak ng camera ay hindi niya napansin ang biglang paggalaw ng kahon na ito na malapit sa kanila. Gayong makikita naman natin na walang sino man sa dalawang tao na nasa video ang lumapit o humawak sa kahon na ito. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan So yun guys, maraming salamat sa panonood at yun, subscribe po kayo at mag-comment dyan sa ibaba. So yun, maraming salamat at magandang gabi.